Poong Jesus Nazareno, amin at papuri, alay namin sa'yo. Bigyan ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Iba Poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita rin po natin ang kapistahan ni San Andres Kim Taigon, pari at martir, at San Pablo Chong Hasang, at mga kasamang martir. Upang maging karapat-dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan at tagapagligtas ng tanang bansa, iyong tinawag ang mga taga-Korea upang mapaanib sa iyong mga hinirang sa pagsampalataya bilang mga Katoliko, sa iyong pagtaguyod, naging mga banal na martir, sina San Andres, San Pablo, at mga kasamahan na pawang marangal sa pagpapahayag ng katapatan sa iyo. Pakundangan sa kanilang ulirang halimbawa at panalangin, iyong ipagkaloob na hanggang kamatayan, kami ay makapanatiling matatag sa pagsunod sa iyong mga utos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung ito'y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung magkagayon, lilitaw na kami mga bulaang saksi ng Diyos, sapagkat pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit lilitaw na hindi ito totoo. Kung talagang di bubuhayin muli ang mga patay, kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay
na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Paggising ko, Poong Sinta, sa piling mo'y magsasaya. Pagising ko, Poong Sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman, kaya ako'y sumasamong, dalangin ko ay pakinggan. Pagising ko, Poong Sinta, sa piling mo'y magsasaya. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig, kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibik. Sa amin ay ipadama yaong banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Pagising ko, Poong Sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matwid, ang mukha mo'y mamamalas, kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Pagising ko, Poong Sinta, sa piling mo'y magsasaya. Magsitayo po ang lahat. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Kusa na katiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magsiupo muna tayong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good afternoon. At ngayon po ay Biyernes, araw ng ating debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Sabay-sabay natin siyang bigyan ng palakpak, ng papuri at pasasalamat. Mas malakas sa palakpak para sa Kanya. Hindi ho First Friday pero daming tao, no? Pero alam niyo, galing ho ako ng Ortigas, nag-bless ako ng isang opisina. Iginrab na ho ako. Kaya lang grabe ang traffic. 1:30 na, nasa May Puresa. Kaya nagpababa na ako, nag-MRT na ako para umabot ho dito. Pero pag tinignan ho ninyo ang mga tao, kahit na galing sa iba't ibang lugar, isa lang ang patutunguhan, ang tahanan ng pong Jesus Nazareno. Meron ho ako itatanong, be honest ha? Maging tapat. Ang hindi magsabi ng totoo, babagsakan ng mga electric pan na ito. Sino ho sa inyo dito ang mga walang asawa, taas ang kamay? Single. Sigurado kayo ha? Taas ang kamay. Yan. Sino ang mga may asawa, taas ang kamay? Yan. Sino ho dito ang may sariling bahay? Taas ang kamay. Sino sa atin ang mga nangungupahan lang? Hindi ko bibigyan ng pambayad. Taas ang kamay. Nangungupahan. Yan. Sino dito ang may mga utang? Taas ang kamay. Wala, grabe. Muntik nang tumayo O dito, be honest ha, be proud. Sino ang masasabi niyang, wala po akong utang sa ngayon? Taas ang kamay. Proud. Tinignan kayo nung katabi mo, alam ko na kung kanino ko lalapit. Pero sino dito? Sino sa atin dito ang magsasabi ng siya ay mayroong kasalanan na nagawa? Taas ang kamay. Last, lahat ng magsasabi ng may katapatan mula sa puso at isipan niya na ngayon siya man ay may kasalanan, naniniwala siyang mahal pa rin siya ng poong Nazareno, pumalakpak ng malakas. Alam niyo mga kapatid, marami tayong pagkakaiba-iba. Pero kitang-kita ko saan tayo nagkakatulad. Hindi lang sa kasalanan. Tayong mga nandito at mga nasa online, pare-pareho man tayong may kasalanan, kaya tayo nandito pa rin dahil pare-pareho tayong naniniwala na mapapatawad at mamahalin pa rin tayo ng poong Jesus Nazareno. Amen? At huwag natin kalilimutan yan. Sabi ng unang pagbasa, kaya sa muling nabuhay ay para patunayang napagtagumpayan na niya ang lahat ng pwedeng sumira sa tao. Napagtagumpayan ni Kristo ang kasamaan ng tao, ang kahirapan, ang kasakitan, maging ang kamatayan ay napagtagumpayan na niya. Ano pang hindi niya kayang gawin para sa iyo? Kaya siya ay muling nabuhay para buhayin tayo. Hindi pagkatapos nating mamatay, sapagkat araw-araw para tayong nabubuhay ng patay. Wala tayong gana, walang pag-asa, wala tayong sigla. Kaya araw-araw ipinapaalala ni Kristo, piliin mong mabuhay, yan ang wag mong kalilimutan araw-araw. Ako'y namatay at ako'y muling nabuhay para sa iyo. Yan ang sabi ng ating unang pagbasa. Baliwala ang pagsunod natin sa Kanya kung hindi siya muling nabuhay. At siya ay muling nabuhay hindi lang para sa iilan. Siya ay muling nabuhay para iligtas ang mundo. Kaya nga sa ating ebanghelyo ngayon,
Dati-dati naalala ninyo, sino ang pinakilala ni Kristo? Ang kanyang 12 alagad. Iniisa-isa niya ang kanyang pangalan o ang kanilang pangalan. Ngayon, anong napansin ninyo? Maikli lang ang ebanghelyo. Siguro sabi nung iba, ay salamat makakapagmerienda pa pagkatapos ng misa. Maikli lang. Ano ang narinig natin sa ebanghelyo ngayon? Si Kristo ay patuloy na nangaral, nagpahayag ng mabuting balita kasama ang 12 at ilang mga kababaihan. Mga kapatid, sa panahon ng ating Panginoon, alam natin, maliban sa mga bata, maliban sa mga may sakit, ang mga babae noon ay itinuturing din na mahina, umaasa lang sa kanyang asawang lalaki, umaasa lang sa kanyang anak na lalaki. Kaya yung mga balo ay kawawang-kawawa sapagkat nawalan sila ng aasahan. Pero sa ating ebanghelyo ngayon, ipinakilala ni Kristo ang pangalan ng mga babaeng ito at marami pang iba na sa kanilang kahinaan na siguro kahit sila ay tinuturing na mahihina, tinuturing silang walang kaya. Anong ginawa ng mga babae? Sumunod sila at nagsikap silang maglingkod din. Kumbaga sa panahon natin ngayon, sila'y naging sponsor din, benefactor din. Ginamit nila ang kanilang ari-arian upang matustusan ang pangangailangan ng ating Panginoon at ng mga alagad. Mga kapatid, huwag niyo sabihin ang babae lang. Tandaan natin, usong-uso sa panahon natin ngayon, ang salitang ang mga nasa laylayan ng lipunan. Pag sinabing nasa laylayan ng lipunan, hindi lang yung mga walang bahay, hindi lang yung mga walang pagkain, walang trabaho. Sa panahon natin ngayon, dapat kilala natin ang mga nasa laylayan, hindi lang ng lipunan. Ang mga nasa laylayan ng ating simbahan, ang mga nasa laylayan ng ating pamayanan, ang nasa mga laylayan ng ating kanya-kanyang tahanan. At sino ang mga nasa laylayan na ito? Hindi lang yung mga materially poor, but the spiritually, morally poor, suffering. Maraming tao ngayon ang nasa laylayan. Yung mga hindi nyo sinasama sa usapan, yung mga hindi nyo sinasali sa mga gawain, yung mga inietsapwera ninyo sa loob ng bahay, yung mga pinagtutulungan natin sa trabaho, yung mga itinataboy natin, ito yung mga taong nakakaranas ng pagtataboy, ng pang-iiwan, ng pangkakawawa, yung kinakawawa. Kaya nga, sila ang hinahanap ng Panginoon, ang mabuting pastol. Hinahanap sila. Katulad ng mga bata na tinuturing na walang kaya. Ang mga babaeng tinuturing na umaasa lang. Ang mga may sakit na tinuturing na makasalanan. Kaya mga kapatid, sa misa natin ngayon, ito ang ating ipanalangin. Na sana huwag na tayong dumagdag pa sa mga taong nakakaranas na maging nasa laylayan ng ating tahanan, ng ating simbahan, ng ating pamayanan. Kailan lamang po ay nagmisa o dumalaw si Pope Francis sa Asia, naalala ho ninyo? Sa Indonesia, sa Papua New Guinea, tama ba, sa East Timor din, at saka sa Singapore. Naaalala ko ba na napanood ninyo yung video tungkol dun sa Indonesia na may isang bata daw na hindi makapagsalita na inilapit nung kanyang nanay sa sasakyan ni Pope Francis at pagkatapos daw hipuin o basbasan ni Pope Francis yung bata, di umano yung bata ay biglang nakapagsalita. Kaya iyak nang iyak yung nanay. Ang daming sinasabi. Sabi nila nakapagsalita na daw yung bata. Nung tinitingnan ko yung video,
Parang yung nanay ang nakapagsalita na. Kasi yung nanay yung salita ng salita, no? Siyempre yung joy, yung tuwa ng nanay. Pero mga kapatid, sana po, katulad ng sinasabi ni Pope Francis, katulad ng kanyang halimbawa, sa ating sariling paraan at kakayahan, huwag mong baliwalain ang anumang maibibigay, magagawa, at maipapakita mong maganda at tama sa mga taong ang turing sa kanila ay baliwala, ay mahina, ay wala. Sa pagpapatuloy ng misang ito, hayaan natin na katulad ng pagsunod, hindi lamang ng mga babae noon, marahil ng mga mahihina rin, makasalanan din, at may sakit, huwag mong isipin na walang-wala ka, na mahina ka. Araw-araw, tinitignan ka ng Poong Nazareno bilang isang taong may magagawa pa, may makakaya pa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nananabik na madama ng nating higit ang kanyang presensya. Ang ating pong itutugon, gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Bilang isang komunidad, naway huwag nating ipagwalang bahala ang ating buhay, pananampalataya. Bagkus, hanapin natin ang Diyos maging sa mga paghihirap at pagsubok. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga bata naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at tumanda na katulad ng mga taong kawangis ni Kristo. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga may sakit naway mapalakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pag-uugnay ng kanilang pagdurusa sa mga pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang ating mga mahal na yumao, naway magtamasa ng bunga ng kapayapaan, kaligayahan, at kasiyahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ama naming mapagmahal, tulungan mo po kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo po ang aming mga puso upang magbunga kami lagi ng kabutihan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya banal. Ama naming lumikha, iyong paunlakang tanggapin ang mga alay na iyong bayang ginigiliw, at iyong pagindapating kami ay iyong kalugdan bilang haing kapakinabangan sa ikabubuti ng sandibutan, pakundangan sa panalangin ng mga martir sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Andres, San Pablo at mga kasamahan ay parangalan. Sila'y kapanalik naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Siluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, San Andres, San Pablo at mga kasamang martir, Padre Pio, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo.
Iniiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Araw-araw, huwag kang matakot, maniwala kang mas malaki at hindi magbabago ang pag-ibig at awa ng Diyos para sa iyo. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating poong Jesus Nazareno, ang anak ni Maria, ang walang sawang nagpapatawad at nagmamahal sa iyo. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mapawin ang mga
Announcement. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang nalilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Ngayong buwan ng Setyembre ay pinagdiriwang po natin ang Archdiocesan Youth Month at ang Parish Youth Ministry ng Simbahan ng Quiapo ay muling naghahanap at tumatanggap na mga nagnanais na maglingkod sa Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng PYM. Inaanyayahan po namin ang mga kabataan na may edad 13 hanggang 24 na taong gulang na sumali sa Parish Youth Ministry at Young Adult Ministry. Maaari ninyong bisitahin at i-message ang official Facebook page ng PYM Quiapo o scan ang QR code na makikita sa ating LED screens. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat na banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kami ay iyong binigyan ng lakas na dulot ng banal na salo-salo sa paggunita namin sa mga banal na martir. Hinihiling po namin kami ay iyong pamalagiin sa matapat na pagsampalataya sa iyong anak at sa pagmamalasakit sa kaligtasan ng lahat bilang mga kaanib ng iyong simbahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.